ng Panginoon, umawit ng kagalakan, patugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay unang araw ng buwan ng Disyembre, unang biyernes ng buwan, at nais nating parangalan ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ipanalangin nating tulad ng kanyang puso, tayo rin laging maging maawain at mahabagin para sa lahat. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin, kabila-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leyon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayo bilang tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa uli ang inilalakad, at may kagat itong 3 tadyang. May tinig na nag-uutos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne."
Ang ikatlo ay kawang isang leopardo. Ito ay may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ay ka-4 na hayop. Nakakatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang nakagat at tinatadyakan ang mga natira doon. Kaiba nito sa 3 nauna, sapagkat ito ay may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakakapangilabot ang mga sinabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at hihagi sa apoy. Yaong ibang hayop ang inalasan ng kapangyarihan. At ngunit pinanataliling buhay ng kaunting pangpanahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bakal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mailap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah,
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at ang mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kayo po ba minsan din ay nagdududa sa pag-ibig ng Diyos? Yung minsang naiisip ninyong, sumisimba naman ako, nagdadasal naman ako, mabait naman ako. Ay bakit ako ang may problema? Bakit ako ang walang pera? Bakit ako ang may sakit? Parang hindi ako mahal ng Diyos. Dumadating ba sa inyong punto ng buhay ang mga ganoon? Nagtatrabaho naman ako, mahal ko naman ang aking pamilya. Ay bakit ang mga anak ko hindi pa nakakatapos, 13 taon na sa college? Parang hindi ako mahal ng Diyos. Ipinagdadasal ko naman. Lagi nga ako nagnunobena. Ay bakit ang asawa ko'y bungangera pa rin hanggang ngayon? Parang hindi ako mahal ng Diyos. Mga pagkakataon na parang nakakapagduda kung mahal tayo ng Diyos. Pero sabi po ni Jesus sa mabuting balita, mawawala ang langit at lupa, matatapos lahat, pero kahit kailan, ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Matatapos ang lahat, pero ang kanyang salita ng pagmamahal at pangako, hindi mababago. Naniniwala po ba kayo doon? Salamat naman, may ilang natango. Kahit na matapos ang ilang mga love teams, tanyo, mas masaya kayo pagka itong pinag-uusapan. Kanina yung Diyos ang pinag-uusapan, kayo yung mga parang inaantok na. Ngayon pag-uusapan natin ang bagong love team na nawalay, buhay na buhay kayo eh. Pero kahit mawala ang lahat ng mga love team na alam ninyo, ang Diyos mananatiling tapat hanggang sa huli. Kahit na ayaw mo na, gugustuhin pa rin ng Diyos. Alam po ba ninyong ang sikreto sa pagkakaroon ng forever sa isang pagmamahalan ay yung meron dapat isa na hindi umaayaw. Kaya natatapos ang mga love teams, kaya natatapos ang mga pagsasamahan at pagmamahalan dahil parehas ayaw na. Iba ang pag-ibig ng Diyos. Kahit ayaw mo na, kahit hindi ka karapat-dapat, kahit makasalanan ka, lagi kang mahal ni Kristo. At yun ang magpapanatili ng pag-ibig niya. Mawawala ang lahat ng ito. Pero yung pangako ni Jesus, kahit kailan, hindi mawawala. Ano yung pangakong yun ni Jesus? Yung ikaw ay mahal niya, maging sino at ano ka. Magpaka ano-ano ka man, magpaka sala-sala ka man, magpaka mali-mali ka man, ikaw man ang pinakamadumi ngayon, mahal ka ni Jesus. Hindi yun mababago. Wala kang kayang gawin para baguhin ang kanyang pangakong mahal ka niya. Simula nung naging tao ka.
Kaya nga, sa mga pagkakataong parang duda ka, sa mga pagkakataong parang ayaw mo na, sa mga pagkakataong parang hindi mo ramdam ang pag-ibig niya, pagbalik mo uli sa Kanya, parehas at tapat na pag-ibig ang ibabalik ni Jesus. Ganoon ang puso ni Jesus. Ganoon ang kamahal-mahal at maawaing puso ni Jesus. Father, ako ho ay napakataray ko ho eh. Ikaw yung pinakamataray na mahal ni Jesus. Father, ako ho ay bungangera. Ako ho ang president ng Marites chapter sa aming barangay. Ikaw yung pinakachismosang mahal ni Jesus. Father, ako ho'y nasa maling relasyon ngayon eh. Kayo yung nasa maling relasyon, kayo yung mga nagtataksil na mahal ni Jesus. Hindi po iyon kayang baguhin ng kahit ano paman. Dahil kapag ka ang Diyos ay nangako, hanggang huli iyon. Kaya nga, sa mga pagkakataong may problema ka, sa mga pagkakataong nanghihina ka, sa mga pagkakataong nagdududa ka, at naiisip mong parang hindi ako mahal ni Jesus, isipin po ninyo, ang pagmamahal hindi lagi masaya. Kayong mga mag-asawa, kayong matatagal ng mga mag-asawa, ang inyo bang buong 30, 50 taon ay puro masaya? Di kayo hindi. Pero mahal nyo ang isa't isa. Bakit? Ang pagiging masaya ay isa lamang sa napakaraming mukha ng pagmamahal. Minsan ang pagmamahal lumuluha. Tingnan niyo kapag hindi nyo alam ang inyong kahapon, di kayo katapusan, nakapagbayad na kayo ng inyong mga utang. Di kayo na problema kahapon, sana naman ako uutang. Tanyo nakaraos, uno na uli ngayon. Minsan ang pagmamahal nagdududa. Minsan ang pagmamahal napapagod. Pero kahit kailan, ang pagmamahal hindi nawawala ng pag-asa. Nung ipinako yan sa krus, at nung ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin, sa palagay niyo'y tuwang-tuwa siya? Sa palagay niyo'y nakatawa si Jesus nang ipinako sa krus? Hindi po. Isa yan sa pinakamahirap na kalalagayan sa buhay ni Jesus. Pero yan ang pinakadakilang mukha ng pagmamahal. Kaya kung minsan ikay may problema, may pinagdadaanan, may sakit, may mga suliranin, at iniisip mong hindi ka mahal, mali ka. Yan ay isa lamang sa mukha ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, laging tapat hanggang sa huli. Ganoon si Jesus. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 500, ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa pagkakaloob ng tunay at dalisay na kaligayahan. At pag sinabing kaligayahan, hindi po lahat nakatawa. May kaligayahang minsan lumuluha. May kaligayahang minsan napapaiyak. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Magpaka-ano-ano at magpaka-sinusimo naman tayo, lagi tayong mahal ni Kristo. Hanggang unti-unti ang ating pag-ibig, ang ating mga ditapat, ang ating nagkukunwari, ang ating mapagsinungaling, ang ating mapanlokong pag-ibig, ay unti-unting mabago ng tapat na pag-ibig ni Kristo. At yun po ang inyong hilingin kay Kristo mamaya sa banal na komunyon. Ngayong ating ipinagdiriwang ang kanyang kamahal-mahalang puso, inyo pong ibulong sa kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at laging tapat na puso upang sa kabila ng aking mga suliranin, mga problema, kasalanan at mga pinagdadaanan, patuloy kong madama ang iyong pagmamahal, ang iyong awa at ang iyong pag-ibig na para sa lahat. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinag
pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasak, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapangalaking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanib ay aking pagaganib. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
sa gabi. Kadiliman ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo na ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makantambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Makikisuyo po at pakisulat ng inyong mga pangalan at ilang mga detalye. Ito po'y tulong para sa documentation program at ng datos at ng turismong pangsimbahan at alaala rin ang inyong pagbisita sa National Shrine. Para po sa inyong mga OFW o sadyang mga foreigners na naririto o may mga kasama kayo,
meron po tayong special na mga record book for the foreigners. Ito po'y malaking tulong para sa ating ginagawang application ng ating shrine bilang pang-international shrine. Kaya po, pakisuportahan kami sa ganitong mga gawain. Bukas po ay unang Sabado ng buwan, may parangal tayo sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga, sisimulan sa may Fountain of Hope. Para po sa mga sasama, kayo inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Kami po inyong ipagdasal, simula po mamayang hapon hanggang linggo, ang grupo ng ating Parish Pastoral Council, ng ating mga Barangay Liturgical Council, ng ating mga ministry heads, at saka ng ating mga department heads ng Pambansang Dambana, ay magkakaroon ng 3 araw na evaluation at planning para pag-usapan ang ating mga gawain sa susunod na taon. Kailangan po namin ang inyong panalangin para sa mas maganda at maayos na serbisyong maibigay natin sa sambayanan ng Diyos dito sa Pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyo. Ang atin pong sunod na misa mamayang 2:00 ng hapon. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magmahal tulad ng puso ni Jesus. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkalinga at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.